So yan, kamusta? Welcome sa isa na namang content. At ang pag-uusapan natin para sa video na to ay ang Chapter 1060. Ito ay pinamagatang Luffy's Dream. Dito sa chapter na to, meron talagang malaking nangyari at talaga namang nakakayanig. Feeling ko, isa ito sa pinaka-importanting chapters ng ating One Piece series. Dito kasi ay mukhang kumikilos na si Im-sama, which is perceived natin as the main antagonist of the series. Pero syempre, bago tayo tumungo sa ating paksa, ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel, hit the bell icon para ma-notify sa mga bago nating videos. I-like at i-follow ang ating mga social media accounts, Facebook, TikTok at Bilibili. Maraming salamat nga pala sa mga tumutulong sa atin through GCash at Maya. Ito po yung number, nandyan din po siya sa description box. Back to the video. So yan kung iisipin mo lang naman, wala naman talaga masyadong nangyayari doon sa barko ni na Luffy. Isa lamang itong ordinaryong araw at dahan-dahan na nga pumapasok sa kanila yung mga impormasyon na hindi nila makuha nung sila ay nasa isla ng Wano. Medyo busy po sila, alam nyo naman na may gera silang tinapos at ngayon lang din sila nakakapagbasa muli ng dyaryo. So ina-update lang po nila ang kanilang mga sarili mula sa mga pangyayari across the globe. So ito na nga po, nagsisink ina sa kanila yung realidad. Nabalitaan na ni Luffy na pinatay daw kuno ni Sabo itong si King Cobra na hari ng Alabasta. So syempre naging mabait sa kanila yung tao, bukod pa sa siya nga ang tatay ni Vivi. Imbis na malungkot, para bang nagagalit sila kasi nga hindi talaga naniniwala ang kahit na sino sa kanila na si Sabo ang mismong papatay kay Nefertari Cobra. Malabo nga daw talaga yan. Isa po itong malinaw na setup at makukumpirma naman natin yan maya-maya lang. So syempre medyo pabigat din yung kanilang mga naging reaksyon, lalong-lalo na si Luffy parang gusto niyang sugurin yung Alabasta, gusto niyang pumunta ng Marijoa, pero hindi naman syempre ganun-ganun lang yun. Mabuti na lang nandyan si Zoro para magkaroon ng kahit paano semblance ng katinuan o yung pagkakaroon ng kalmadong kaisipan na teka muna, hindi tayo pwedeng basta susugod na lang dito. Unang-una, hindi natin alam kung nasan si Vivi, wala siya sa Alabasta at wala rin siya sa Marijoa. At kung susugod naman tayo, haharapin natin ang Navy headquarters. Sinabi naman ni Zoro na hindi siya natatakot, kaya lang wala namang silbi kung gagawin nila ang mga bagay na yan. Of course, hindi ito naging maganda sa ilang mga crew dahil syempre para bang napaka-insensitive, diba? Dapat kaibigan yun, tutulungan nyo. Kaso may punto rin naman kasi si Zoro. Kapag talagang nanganganib na saka tayo pumasok, yun ang sabi niya. Kaya lang parang medyo pangit yung kanyang naging delivery, kaya ito pinag-aasar siya nung apat. Sabi nga ni Nami para siyang si Kaido, kulay green nga lang. Pero alam nyo, sa kanilang argumento, nanaig pa rin si Zoro. Siyempre, medyo pinamukha niya kay Luffy na sinabi niya nga dati na kung si Ace ay pinagkakatiwalaan mo at meron siya na sarili niyang adventure, bakit naman kay Vivi, bakit hindi mo ibibigay ang tiwala na yon? Si Vivi ay isang malakas na individual at kaya niyang alagaan ng kanyang sarili. Kung talagang nanganganib siya, doon tayo papasok. Hindi talagang aminado sila na wala na silang magagawa tungkol sa bagay na yan. At habang lumalabas nga yung iba pang mga detalye ng balita, syempre nababanggit din yung pagkakaroon ng tinatawag na Cross Guild. Nabalitaan na nga rin po nila na nawala na nga po ang Shichibukai system. Kaya lang parang hindi nila makita yung sense ng mga pangyayari kasi nga po parang hinahayaan ng world government na itong mga matitinding individual na ito nakakawala lang sa mundo at walang tumitingin sa kanila. So syempre isa pa ring bagay na hindi matanggap ni Luffy dito ay bakit naging emperor itong si Buggy. Sigurado talaga siya na merong nangyaring kakaiba. And of course, tama ang instinct ni Luffy. Si Buggy nga po ay isa lamang figurehead. Siya ay emperoran lang para hindi mapag-initan ang kahit na sino man kay Crocodile at kay Mihawk. Yun lang talaga yung purpose niya doon. Pero meron pang mga dapat sasabihin si Robin, hindi na nga lang importante kay Luffy yan. Kung talagang importante daw, saka na lang daw sabihin. Kaya lang parang gusto ko pa rin malaman sana kung ano yung nilalaman ng dyaryo. Kaya lang baka masyadong spoiler na ito. Syempre pa nakadepende kay Robin kung ano yung sasabihin niya kay Luffy. So kung ano man yung i-withdraw na information ni Robin, yun lang din ang malalaman natin. Anyway, mayroong impacto na nakikinig sa kanilang usapan, Makikita natin itong si Caribou, Siya yung nakatago sa bariles. Dapat ito ilaglag na sa dagat,
Bakit ba itong tao na ito yung nasa Bariles, hindi si Carrot? Pampihira, oh. Hindi naman to nakakatulong, nakakaperwisyo pa, buset. Gusto ko na ring malaman kung kanino nagtatrabaho to eh. Sana si Teach para talaga magkaalaman na. So yan sa naging takbo ng usapan ng Straw Hat Crew ay napagawi nga sila doon sa mga pangarap ni na Luffy, Ace at Sabo. So nabanggit ni Luffy na gusto talaga ni Sabo na magkaroon ng libro kung saan isusulat niya yung kanyang mga naging paglalakbay. Talagang gustong-gusto ni Sabo na makapaglakbay at nais niya ng kalayaan para magawa ito. Hindi na nga lang sinabi dito yung kay Ace, pero yung kay Luffy, although hindi rin naman sinabi, nung binanggit niya ito, halos lahat ng crew talagang nabigla sila lahat. Sabi nga ni Sanji, baka kung ano na raw meron sa ulo ni Luffy at kung ano-ano na daw ang kanyang sinasabi. Magpatingin na daw po siya kay Chopper. So meron talagang significant na bagay dito sa pangarap ni Luffy, ano? Ang nakakaalam lang talaga nito ay si Ace, Sabo at siya. Ngayon, alam na to ng lahat ng kanyang crewmates. Pero sa pakiwari ni Luffy, alam niya na nasabi din niya ito kay Shanks. So meron ding mga tao sa community natin na nag-assume na alam ni Rayleigh at ni Yamato ang pangarap na yon. Bakit kamo? Noon kasing nagkita si Rayleigh at saka si Shanks, nabanggit ni Shanks na meron daw bata sa East Blue na kaparehas ng sinabi ni Roger. So baka ito nga yung pangarap na yon. And then sa naging exchanges naman ni Yamato at ni Ace, ay posible rin po na nabanggit ni Ace kay Yamato ang mga pangarap na yon. So kung ano man niyang pangarap ni Luffy ay palagay ko napaka-importante dahil yung pagiging Pirate King po ay stepping stone lang para matupad ito. So ganun po yan katindi. Sabi nga po ni Frankie, para matupad yan kailangan Pirate King ka muna at kinakailangan na din nating mapuntahan yung Laugh Tale na yan. Kaya lang sabi ni Robin, hindi pa rin daw nila alam kung nasaan yung kahuli-huli ang poneglyph. Kaya kinakailangan muna nila na maggunos dili. Malamang antindi talaga ng pangarap ni Luffy, ano? Kasi babanggain mo ang world government, matupad lang yan. Mukhang isa itong pangarap na makapagpapabago ng takbo ng mundo ng One Piece. Well anyway, doon naman tayo sa mga kontrabida, no? So nag-uusap-usap na naman itong 5 elder. Nabalitaan nga po nila na itong si Sabo ay nagtatago sa kaharian ng Lulusia. Itong kaharian nga po na ito ay isa sa 8 nagrebelde. Mga ilang araw na rin po ang nakalilipas. Kaya parang tugmang-tugma nga naman na doon magtatago itong si Sabo. Kaya lang sabi ng mga elder, mukhang minalas daw po talaga itong si Sabo. Mukhang kapalaran niya ng matepok. At yan ay dahil sa mga pangyayari na babanggitin natin. Back to the video. So ito na nga, no, last chapter kasi nagkakaroon ng tawagan si Sabo at saka si Monkey D. Dragon. At sabi ni Sabo, "Boss, hindi ako ang pumatay dyan kay Nefertari Cobra. Inosente po ako dyan, boss." So habang nag-uusap sila sa telepono, medyo dumidilim ang paligid sa Lulusia, no? Yung mga tao doon, merong nakikitang kakaiba, malaking bagay. At parang hindi daw kapanipaniwala yung kanilang namamasdan. Anyway, yung hari at prinsesa ng Lulusia Kingdom, nakapiit po. At mukhang sila ay nasa kalagitnaan ng paglilitis. Basta kinakailangan daw po umamin sila sa mga krimen na nagawa. At ito yung matinding part, ito yung parang nakakapagtindig balahibo talaga. Ito pong si Im-sama merong mapa, no? Nandun po pinapakita yung isla ng Lulusia. Tapos inikisan niya po yung mapa. Pagkatapos niya pong ikisan, eto na. Sakto naman iyon sa punto na sinasabi ni Sabo na, "Boss, sa Marijoa, yung throne room na supposed to be, dapat walang nauupo doon sa trono na yon, merong hari. Merong hari itong mundo na to. Isang kasinungalingan na walang laman ang trono. Meron po." At kalinsabay nga nito, ayon sa aking pagkakaintindi, ano, parang sinasabi ni Im-sama, itong kaharian ng Lulusia ay hindi na mag-e-exist. Boom! Parang may mga laser beam na bumaba doon sa Kingdom of Lulusia. Nawasak po yung buong isla. At kung titignan mo yung huling panel, wala nga pong natira kahit anong lupa. So kinokontak po ng Revolutionary Army itong si Sabo at wala nga po silang mahita. Ganong katindi, ano? Patay na kaya itong si Sabo dyan? Kung patay na nga ba si Sabo, medyo ito, theory ko lang to, pero hindi. Tingin ko nakaligtas si Sabo sa pagsabog na ito at meron siyang mga siguro kasama niya na minalas. Tingin ko po kailangan ni Sabo mag-survive
sa pag-atake na to para maging babala na rin po sa lahat na ang world government ay merong ganitong klaseng armas at hindi po biro-biro ang kanilang mga kalaban. Parang mas matindi pa sa Buster Call ito, ano? Isang utos lang o isang X lang ni Im Sama, boom, tasabog yung isla nyo. At alam nyo naman na merong mga isla na nawawala na lang sa mapa kagaya ng God Valley. So kung ito man yung nagpawala sa God Valley, hindi nakakapagtaka. Well anyway, ang huling-huling pangyayari nga po sa chapter na to, mukhang lalapit na po sina Luffy sa isang nagyayelong isla. Kung talagang nagyayelo sa isla na yon, hindi pa natin masabi. Alam nyo naman dito sa Grand Line, lalo na sa New World, paiba-iba po ang klima dyan. Dahil sa ganyang pabago-bagong klima, mukhang pinaghahampasan na naman ng alon itong Thousand Sunny. Mabuti na lang at meron na silang helmsman o yung timonel ng barko. Ito nga po ay si Jinbei. Medyo relax-relax kahit si Robin, ano? Pero parang nakatapat sila ng isang eddy o yung tinatawag na alimpuyo. So doon sa alimpuyo na yon ay mayroong naiipit. Sobrang talas ng mata ni Luffy. Nakita niya pa yon, merong tao doon. So nakita ni Luffy yun, ano? Na-identify niya na tao. Pero mas matindi si Sanji. Narinig niya. Yung pandinig niya, hindi magkakamali. Babae yung natatrap doon. Walastik talaga tong si Sanji. Basta babae, maaasahan eh. So dahil sa kagustuhan nila na i-rescue nga itong babae na ito, inislash po ni Zoro yung alimpuyo. Ang tindi, ano? Isang espada lang yung ginamit niya at nung humupa na yung alimpuyo, tumambad sa kanila na yung babae na kanilang i-rescue ay si Jewelry Bonnie. Siya ay nasa anyong bata at pinakita ang kanyang bounty. Meron nga po itong 320 million belly. So yan, dyan na natapos yung chapter. Well anyway, since nandyan na nga po si Jewelry Bonnie, siguro sa susunod na chapter, malilinawan nila na hindi talaga si Sabo yung pumatay dyan kay Nefertari Cobra. Kasi present din po sa reverie itong si Jewelry Bonnie. Isa po siya sa mga tao na gustong i-rescue itong si Kuma. At malamang, alam niya rin po yung buong katotohanan. At baka malaman na nila Luffy na merong Im Sama na nag-i-exist sa One Piece. So abangan natin yung mga susunod na pangyayari. Total, wala namang break next week. Kaya malamang mga Monday or Tuesday, meron ng mga spoiler yan. Alam niyo naman, mabilis lang na tumatakbo ang oras. Hindi nyo namamalayan, may bago na namang chapter. So yan, hanggang dito na lang po sa video na to. Sana nagustuhan nyo. Muli, ito po ang inyong Kuya Utoy. Palagi tayong manood ng anime. Palaganapin natin ang anime culture. Manood at magbasa ng One Piece hanggang sa muli. Paalam!